Ang kontratang ayaw kong pirmahan. Kay Aurora Arati Santos. Beep. 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 Bee. Ang tuloy-tuloy at matinis na tunog na iyon ang pinakakinatatakutan ng sinumang doktor. Ito ang tunog ng pag-agaw ni kamatayan. Code Blue, JE negatibo 1. Nawawalan tayo ng pasyente, sigaw ng isang nurse. Para kay Iki Aurora Santos, ang tunog na iyon ay isang hudyat. Isang hamon. Sa isang iglap, ang pagod na kanina lamang ay bumabalot sa kanyang buong katawan ay naglaho, napalitan ng matalas na pokus na tila ba isang patalim. Crash cart, now. Ihanda ang defibrillator. 1 ampule of epinephrine, bilis. Ang boses ni Ara ay kalmado, ngunit may bigat ng otoridad na gumising sa lahat ng nasa paligid niya. Ang pasyente, isang lalaking nasa katanghalian ang edad na dinala dahil sa atake sa puso, ay nasa bingit ng kamatayan. Ang kanyang dibdib ay hindi na gumagalaw. Ang kanyang mukha ay kulay abo. Hindi nag-aksaya ng panahon si Ara. Agad siyang pumwesto sa tabi ng kama, ipinag-krus ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng dibdib ng pasyente, at nagsimulang magpum. 1, 2, 3, 4. Ramdam niya ang bawat pagdiin ng kanyang mga palad sa mga buto ng lalaki. Ang bawat bilang ay isang dasal. Ang bawat pagtulak ay isang pakikipaglaban. Sa ilalim ng kanyang mga kamay, hawak niya ang isang buhay, isang ama, isang asawa, isang kapatid. Ang responsibilidad ay parang isang toneladang bigat sa kanyang mga balikat, ngunit sa halip na magpatinad, ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Charge to 200. Clear, utos niya. Umalinggaw ang tunog ng defibrillator. Umangat ng bahagya ang katawan ng lalaki, pagkatapos ay bumagsak pabalik sa kama. Tumingin si Ara sa monitor. Flatline. Walang nagbago. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Again. Charge to 300. Epinephrine, push. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga nagtatakbuhang nurse, ng mga utos na nagpapalitan sa hangin, ng walang tigil na tunog ng makina, ang isip ni Ara ay napakalinaw. Ito ang kanyang mundo. Dito siya magaling. Sa loob ng 4 na sulok ng emergency room na ito, kaya niyang labanan ang kamatayan. Kaya niyang magbigay ng pag-asa. Clear. Isang mas malakas na pagyanig. Isang segundo ng nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata ay nasa monitor. At pagkatapos, beep beep beep. Isang mahina ngunit regular na ritmo. Nagbalik ang pulso. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pumuno sa silid. Napayuko si Ara, hinahabol ang sariling hininga, ramdam ang pamamasa ng pawis sa kanyang noo. Tagumpay. Naagaw nila pabalik ang isang buhay. Ngunit habang pinapanood niya ang mga nurse na inaasikaso ang ngayon ay stable ng pasyente, isang pamilyar na panginginig ang gumapang sa kanyang bulsa. Ang kanyang cellphone. Isang mensahe. At sa isang iglap, ang Iki Aurora Santos na kayang bumuhay ng halos patay na, ay biglang nakaramdam ng matinding kawalan ng kapangyarihan. Dahil alam niya kung kanino galing ang mensaheng iyon. At alam niya ang nilalaman nito bago pa man niya basahin. Ang tagumpay sa loob ng EC ay panandalian lamang, dahil sa labas nito, mayroon siyang sariling laban na hindi niya mapagtagumpayan. Nang masigurong maayos na ang lahat, dahan-dahan siyang lumabas ng cubicle at sumandal sa pader ng pasilyo. Ang adrenaline ay unti-unti nang nawawala at ang pagod ay muling nanariwa. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ng bahagya ang mga kamay. From, nanay. Anak, tumawag na naman ang billing section. Kailangan na daw nating magbayad ng kahit kalahati para sa therapy ng papa mo sa susunod na linggo. Pasensya ka na, anak. Napapikit ng mariin si Ara. Bawat salita sa mensahe ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang ironya ay halos nakakatawa kung hindi lang ito napakasakit. Siya, isang doktor, ang tagapagligtas ng buhay ng iba, ay walang sapat na pera para sa pagpapagamot ng sarili niyang ama. Naalala niya ang kanyang ama. Si Mang Ben, isang karpintero na kayang buhatin ang pinakamabibigat na kahoy, na ngayon ay halos hindi na maigalaw ang kalahati ng kanyang katawan dahil sa stroke. Ang dating malakas at masayahing haligi ng kanilang tahanan ay nakaratay na lamang,
umaasa sa mga makinang siya mismo ay hindi kayang bayaran. Dumiretso siya sa isang maliit na pantry para magtimpla ng kape. Kailangan niya ng pampagising. Habang hinahalo ang itim na likido, tumunog muli ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, tumatawag na ang kanyang ina. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, Ma, sinubukan niyang gawing masigla ang kanyang boses. Ma, wag na po kayong mag-alala. Nabasa ko po yung text niyo. Ako na po ang bahala, okay? May extra po akong sahod na darating. Makakabayad po tayo. Isang kasinungalingan. Walang ekstrang sahod. Ang sahod niya ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na gastos at sa mga gamot na hindi sakop ng PhilHealth. Ngunit hindi niya kayang marinig ang pag-aalala sa boses ng kanyang ina. Sigurado ka, anak, narinig niya ang garalgal sa boses ni Aling Nena. Pasensya ka na talaga, Ara. Ayaw kitang bigyan ng problema, pero... Ma, hindi po kayo problema. Kailanman, mabilis na putol ni Ara, at sa pagkakataong ito, totoo ang bawat salita. Kailangan ko na pong bumalik sa trabaho. Mag-iingat po kayo. I love you, Maisie. I love you too, anak. Salamat. Pagkababa ng telepono, napasandal si Ara sa malamig na pader ng pantry. Ang kapeng hawak niya ay lumamig na, ngunit hindi niya ito ininda. Ang lamig na iyon ay walang-wala kumpara sa nanunuot na lamig ng kawalan ng pag-asa na gumagapang sa kanyang dibdib. Paano? Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon sa pagliligtas ng buhay ng iba, pero pagdating sa sarili niyang pamilya, para siyang paralisado. Natapos ang kanyang shift na mabigat ang dibdib. Habang naglalakad palabas ng ospital, pagod at tila pasan ang daigdig, isang lalaking naka-Amerikana ang magalang na humarang sa kanyang daraanan. Ang itsura nito, makintab na sapatos, mamahaling relos, perpektong gupit, ay hindi na babagay sa magulo at amoy gamot na paligid ng pampublikong ospital. Aurora Santos, tanong ng lalaki. Ang boses nito ay propesyonal at walang emosyon. Tumango si Ara, nagtataka. Ako nga po. Bakit po? Ako si Attorney Romero, pagpapakilala nito sabay abot ng isang business card. Kinakatawan ko ang pamilya Alcazar. Alcazar. Ang pangalan ay umalinggaw sa isip ni Ara. Imposibleng hindi mo makilala ang pangalang iyon. Ang mga Alcazar ay isa sa mga pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa Pilipinas. Ang kanilang negosyo ay mula sa real estate hanggang sa telekomunikasyon. May maipaglilingkod po ba ako? Tanong ni Ara, lalong naguluhan. Ang kliyente ko, si Miguel Alcazar, ay nangangailangan ng isang pribadong manggagamot. At ikaw ang napili niya, diretsong sabi ng abogado. Natigilan si Ara. Siya. Bakit siya? Isang simpleng doktor mula sa isang pampublikong ospital. Maraming masikat at mas magagaling na doktor sa mga pribadong institusyon. Pasensya na po, attorney, pero baka nagkakamali kayo ng tao. Hindi po ako tumatanggap ng private practice. Hindi na tinag si Attorney Romero. Alam namin. Nagsaliksik kami ng mabuti, G. Santos. Ang iyong dedikasyon at reputasyon bilang isa sa mga pinakamahuhusay na diagnostician sa inyong henerasyon ay nakarating sa amin. M. Alcazar values excellence and absolute privacy. Ang alok ay simple. You will be his personal physician, on call 24 paghahati 7. Ang sahod, huminto sandali ang abogado, tila para bigyan ng diin ang susunod niyang sasabihin, ay 10 beses ng kasalukuyan mong kinikita buwan-buwan. Lahat ng benepisyo, sagot na rin. Halos mabitawan ni Ara ang kanyang bag 10 beses. Ang halagang iyon ay hindi lang sapat para sa therapy ng kanyang ama, sapat iyon para bayaran ang lahat ng kanilang utang, para bigyan ang kanyang mga magulang ng komportabling buhay. Iyon ay isang himala na nakabalot sa isang business suit. Ngunit may narinig na siyang mga kwento tungkol kay Miguel Alcazar. Isang henyo sa negosyo, pero isang kilabot. Isang malupit at aroganting tao na walang pakialam sa damdamin ng iba. Ang pagiging doktor niya ay hindi lang trabaho, ito ay isang bokasyon. Paano niya pagsisilbihan ang isang taong kabaligtaran ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan? Ito ang kontrata, sabi ng abogado, iniabot sa kanya ang isang makapal na folder. Basahin mo.
Bibigyan kita ng 24 na oras para magdesisyon. Kung papayag ka, pumunta ka sa address na iyan bukas, alas 9 ng umaga. Itinuro ng abogado ang address sa business card, Alcazar Tower, Ayala Avenue, Makati City. Penthouse. Kinuha ni Ara ang folder. Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay parang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Sa halip na umuwi, dumiretso si Ara sa kabilang wing ng ospital. Ang bawat hakbang niya patungo sa silid ng kanyang ama ay lalong nagpapabigat sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Naroon si Mang Ben, mahimbing na natutulog. Ang dating malalakas na braso na nagbubuhat sa kanya noong bata pa siya ay nakalatag na lamang sa kanyang tagiliran, ang kaliwang bahagi ay halos walang buhay. Ang balat niya ay kulubot at maputla. Ang mga dating kamay na magaspang dahil sa pagkakarpintero ay ngayon ay malambot at may mga marka ng dextrose. Umupo si Ara sa tabi ng kama at marahang hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Mainit pa rin. May buhay pa rin. Pa, bulong niya, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ano po nang gagawin ko? Tinitigan niya ang mukha ng ama, ang bawat guhit na nagsasabi ng kwento ng sakripisyo para sa kanilang pamilya. Itinaguyod sila ni Mang Ben sa pamamagitan ng pawis at dugo. Kailanman ay hindi ito nagreklamo. Ngayon, siya naman ang kailangang lumaban para dito. Binuksan niya ang folder. Ang mga salita sa kontrata, mga legal na termino, mga non-disclosure agreement, ay tila umiikot sa kanyang paningin. Ngunit isang bagay lang ang malinaw, ang numerong nakasulat sa ilalim ng T compensation. Ang numerong iyon ang sagot. Ang sagot sa mga tawag ng billing section, sa mga gabing hindi makatulog ang kanyang ina, sa therapy na magbibigay ng pag-asang makalakad muli ang kanyang ama. Isang kapalit. Ang kanyang kapayapaan para sa kalusugan ng kanyang ama. Ang kanyang kalayaan para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Napapikit siya ng mariin. Para sa'yo, Papa. Kahit ano, gagawin ko. Ang desisyon ay nabuo. Hindi dahil sa kagustuhan, kundi dahil sa pangangailangan. Isang desisyong isinuko ang sarili para sa mga taong mahal niya. Kinabukasan, eksaktong 8:45 ng umaga, nakatayo si Ara sa harap ng isang dambuhalang gusali na gawa sa salamin at bakal. Alcazar Tower. Tumingala siya, at tila ba walang katapusan ang taas nito, parang isang modernong tore na umaabot sa langit. Pakiramdam niya ay nilalamon siya ng syudad. Pumasok siya sa lobby na napakalamig dahil sa aircon. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol, at ang mga tao sa paligid niya ay abala, nakabihis ng formal, at may dalang mga leather briefcase. Pakiramdam ni Ara ay hindi siya kabilang doon sa kanyang simpleng blusa at slacks. Sumakay siya sa pribadong elevator patungong penthouse. Habang paakyat ito ng walang hinto, ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso sa bawat palapag na nadadaanan. Pagbukas ng pinto, isang babaeng may perpektong ngiti at postura ang sumalubong sa kanya. Good morning. You must be C.A. Santos. M.A. Alcazar is expecting you, sabi ng sekretarya, at iginya siya patungo sa isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Pagpasok ni Ara, ang unang bumungad sa kanya ay ang katahimikan. Ang opisina ay napakalaki, halos kasing laki ng isang buong palapag ng ospital na pinagtatrabahuhan niya. Minimalist ang disenyo, puro itim, puti at abo. Ngunit ang pinakanakamamangha ay ang pader na gawa sa salamin mula sahig hanggang kisame, na nagpapakita ng isang malawak at nakalululang tanawin ng buong Makati. At doon, sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo ang isang lalaki. Nakatalikod dito sa kanya, ang mga kamay ay nasa bulsa, nakatingin sa syudad sa ibaba na tila ba pag-aari niya ito. Isang silweta ng kapangyarihan at pag-iisa. Hindi kumibo si Ara. Naghintay siya. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang oras. Ramdam niya ang paglamig ng kanyang mga palad. Sa wakas, dahan-dahan itong humarap. Ang mga larawan sa magasin at balita ay hindi nagbigay hustisya sa kanya. Si Miguel Alcazar ay mas matangkad, mas matipuno sa personal. Ang kanyang mukha ay parang inukit ng isang maestro, matangos na ilong, matalas na panga, mga labing may perpektong hubog. Ngunit ang kanyang mga mata niya ay malamig. Kasing lamig ng marmol na sahig sa lobby, walang anumang bahid ng emosyon. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa,
na para bang isa lamang siyang bagay na kailangang inspeksyonin. Pagkatapos ng tila walang hanggang pagsusuri, nagsalita ito. Ang boses nito ay malalim, kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagkainip at pagmamaliit. So, he said, breaking the silence. You are the doctor. Miguel Miggy Alcazar. 6:00 ng umaga. Ang araw ay hindi pa man sumisikat sa Kalakhang, Maynila, ngunit para kay Miguel Alcazar, ang araw ay nagsimula na 3 oras na ang nakalipas. Sa kanyang gifig na matatagpuan sa loob mismo ng kanyang penthouse, tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo habang walang awa niyang pinapalo ang punching bag. Bawat suntok ay may kasamang puwersa. Bawat buga ng hininga ay may bigat. Para sa iba, ito ay ehersisyo. Para sa kanya, ito ay kontrol. Kontrol sa kanyang katawan, kontrol sa kanyang isipan, kontrol sa nag-uumapaw na enerhiyang kailangan niyang isubo sa buong araw. Ang mundo niya ay isang malaking chessboard at siya ang hari. Bawat galaw ay dapat kalkulado. Bawat desisyon ay dapat perpekto. Walang puwang para sa pagkakamali. Nang matapos, kinuha niya ang isang bote ng malamig na tubig at humarap sa salaming pader ng kung saan tanaw niya ang unti-unting paggising ng syudad. Ang mga ilaw ng gusali ay isa-isang namamatay, napapalitan ng liwanag ng umaga. Sa ibaba, ang mga sasakyan ay nagsisimula ng dumami, parang mga langgam na gumagapang sa kanilang mga landas. Lahat sila ay may sinusunod na sistema. Isang sistema na, sa maraming paraan, ay siya ang nagpapatakbo. Ngunit may isang bagay na sumisira sa perpektong sistema niya ngayon. Isang bagong piyesa sa kanyang chessboard na hindi niya hinihingi. Isang doktor. Ang ideya ay katawa-tawa. Isang pribadong manggagamot na susunod-sunod sa kanya. Kailan pa siya naging isang matandang nanghihina na nangangailangan ng taga-alaga? Ang katawan niya ay parang makina. Ang kalusugan niya ay perpekto. Isa lang itong kapritsyuhan ng kanyang lola, si Doña Elvira. Miguel, apo, narinig pa niya ang boses nito sa telepono kagabi. Hindi ka na bumabata. You are the head of this empire. Kailangan naming masigurong malusog ka. The board insists on it for the new insurance policy. It's non-negotiable. Non-negotiable. Isang salitang kinaiinisan ni Miguel. Sa mundo niya, lahat ay negosyable. Ngunit alam niyang walang saysay na makipagtalo sa kanyang lola, ang matriarch ng pamilya Alcazar. Ang tanging paraan ay pagbigyan ito sa pinakamabilis at pinakaepesyenteng paraan. Kaya pumayag siya, sa isang kondisyon, siya ang pipili. At ang pinili niya ay isang taong hindi magiging abala. Isang taong hindi magtatanong. Isang taong, sa tingin niya, ay madaling kontrolin dahil sa desperasyon nito. Aurora Santos. Ang file nito ay simple, magaling, dedikado, at baon sa utang. Perpekto. 9:00. Eksakto. Nakatalikod si Miguel nang marinig niyang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Ayon sa kanyang sekretarya, dumating na ang doktor. Hindi siya lumingon. Hinayaan niya itong maghintay. Hayaan niyang maramdaman nito kung sino ang may kontrol. Ito ang unang pagsubok. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang humarap. Ang babae ay nakatayo malapit sa pinto, tila ba hindi sigurado kung tutuloy o aatras. Simple ang itsura nito, walang bakas ng mamahaling alahas o makeup. Ngunit ang kanyang mga mata may kakaiba sa mga mata niya. May talino. May pagod, halata. Pero mayroon ding isang uri ng katatagan. Isang apoy na hindi niya inaasahan. Sinuri niya ito mula ulo hanggang paa. Hindi ito natinag. Nakipagtitigan ito sa kanya ng diretsyo. Interesting. So, he finally said, his voice flat. You are the doctor. Opo, sir, sagot nito. Ang boses ay matatag, walang panginginig. Ako po si Aurora Santos. Alam ko kung sino ka, sabi ni Miguel, lumakad patungo sa kanyang napakalaking mesa na gawa sa mahogany. Umupo siya sa kanyang silyang leather at itinuro ang upuan sa harap. Umupo ka. Sumunod naman ito. Inilapag nito ang isang simpleng leather bag sa sahig sa tabi nito. Nandito po ako para sa trabaho. Alam ko, putol niya. Ayaw niya ng paligoy-ligoy. Let's get this straight, Gia Santos.
Nandito ka dahil kailangan ka ng insurance policy ng kumpanya. S don't need doctor. X don't want doctor. Ang kailangan ko lang ay isang pirma sa isang medical certificate bawat buwan na nagsasabing ako ay nasa perpektong kalusugan. Maliwanag. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Sir, with all due respect, ang trabaho ko po ay siguruhin na talagang nasa mabuting kalusugan kayo. Hindi po ako maaaring pumirma lang sa isang dokumento ng walang tamang pagsusuri. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ni Miguel. May paninindigan. Maganda. Kung gayon, gawin mo ang kailangan mong gawin basta't hindi ka nakakaabala. Your schedule is in the Bible. You work around it, not the other way around. And the secretary will give you a copy. Do your checks, fill your forms, and stay out of every way. At isa pa, idinagdag niya, ang kanyang boses ay bumaba at naging maseryoso. Everything you see and hear in this office, in this building, stays with you. Understand? Understood, sir, sagot nito, hindi natatakot sa kanyang tono. Good. Maaari ka nang magsimula. Itinuon niya ang kanyang pansin sa mga papeles sa kanyang mesa, isang malinaw na hudyat na tapos na ang usapan. Ang mga sumunod na oras ay isang pagsubok sa pasensya ni Miguel. 2:00 ng hapon, habang nasa gitna siya ng isang board meeting, pinatawag siya ng kanyang sekretarya. Sir, si E.I. Santos po. Oras na daw po para sa initial check-up ninyo. Halos mabasag ni Miguel ang ballpen na hawak niya. Ngayon talaga? Pumasok siya sa kanyang opisina na may kulog at kidlat sa kanyang mukha. Naroon si E.I. Santos, nag-aayos ng mga gamit sa isang maliit na mesang inilaan para sa kanya, isang stethoscope, isang blood pressure monitor, isang thermometer. I'm in the middle of a meeting, sabi ni Miguel, ang boses ay may yelo. It will only take 15 minutes, sir, sagot nito, hindi man lang tumitingin sa kanya. Your schedule says you have give 15-minute break at 2:15 minutos. It's 2:16 na minuto. Napatiimbagang si Miguel. Ginamit nito ang sarili niyang schedule laban sa kanya. Matalino. At nakakainis. Walang imik siyang umupo. Sinukat nito ang kanyang presyon, pinakinggan ang kanyang puso at baga, kinuha ang kanyang temperatura. Ang mga kamay nito ay magaan at propesyonal. Hindi ito nagsalita at ganoon din siya. Ang tanging maririnig ay ang pag-click ng kanyang laptop habang patuloy siyang nagtatrabaho. Iritasyon. Iyon ang nararamdaman niya. Isang malaking abala sa kanyang perpektong araw. Ang tunay na problema ay hindi naman ang doktor. Ang tunay na problema ay si Don Rafael Villena. Ang matandang ahas na iyon. Nakarating sa kanya ang balitang may binabalak itong hostile takeover. Si Villena ay isang buitre, nag-aabang sa anumang senyales ng kahinaan mula sa Alcazar Corporation. At ang pag-aatas ng board na kumuha siya ng doktor ay maaaring ituring na isang senyales. Kailangan niyang mag-ingat. Kinagabihan, may business dinner siya, kasama ang mga Reyes, ang may-ari ng isa sa pinakamalaking construction firm sa bansa. At kasama nila ang kanilang unika hija, si Sofia Reyes. Pagdating niya sa restaurant, naroon na sila. Si Sofia ay, gaya ng dati, nakabibighani. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang damit, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang mga alahas ay kumikinang. Siya ang babaeng perpektong ibagay sa isang Alcazar, maganda, matalino, at mula sa tamang pamilya. Isang perpektong merger. Miggy, darling. You're here, bati ni Sofia, lumapit para bumeso sa kanya. Sofia. Tito, tita, bati ni Miguel sa mga magulang nito. Ang hapunan ay napuno ng usapang negosyo. Tungkol sa mga bagong proyekto, sa paglago ng ekonomiya. Si Miguel ay nasa kanyang elemento. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ramdam niya ang titig ni Sofia. Isang titig na nag-aabang, nag-aanyaya. I heard may bago ka daw anino ngayon, Miggy, biglang sabi ni Sofia sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap. To personal doctor. Tumingin si Miguel sa kanya. News travels fast. Ngumiti ito. Of course. Anything about you is news. Is she pretty? She's competent, sagot ni Miguel, isang sagot na walang personal na impormasyon.
Hindi nagpatinag si Sofia. Well, you should invite her to one of our gatherings. Para naman makilala namin ang nag-aalaga sa pinakamahalagang bachelor ng bansa. Ang huling mga salita ay maihalong panunukso, ngunit mayroon ding diin ng pag-aari. Buong gabi, naramdaman ni Miguel ang pressure. Ang pressure mula sa pamilya Reyes, ang pahiwatig ng kanyang sariling pamilya, ang inaasahan ng buong mundo ng negosyo. Pakasalan si Sofia. Pag-isahin ang dalawang imperyo. Ito ang lohikal na hakbang. Ang tamang galaw sa chessboard. Ngunit habang tinititigan niya si Sofia na tumatawa sa isang biro ng ama nito, walang anumang tumibok sa kanyang dibdib. Para siyang tumitingin sa isang magandang estatwa. Perpekto, ngunit malamig at walang buhay. Kinabukasan. Bumalik ang lahat sa dati. Mga pulong. Mga desisyon. Mga problema. Sa kalagitnaan ng umaga, pumasok na naman si Ihi Santos sa kanyang opisina. Good morning, sir. For your monthly executive check-up, I need to get blood sample for complete panel. Sabi nito, habang inilalabas ang mga gamit mula sa kanyang medical kit. Otomatikong napatigil si Miguel sa kanyang ginagawa. Blood sample. Nakita niya ang inilapag nito sa mesa, bulak, alkohol, tourniquet at isang hiringgilya. Isang maliit, payat at makintab na karayom. Sa isang iglap, ang malamig at kontroladong opisina ay nag-iba ng anyo. Ang tunog ng aircon ay biglang naging parang tunog ng mga makina sa ospital. Ang amoy ng leather ay napalitan ng amoy ng antiseptic. Biglang sumikip ang kanyang paghinga. Kuya, masakit ti. Isang maliit na boses ang umalinggaw sa kanyang isipan. Ang boses ng kanyang kapatid. Ang imahe ng munting kamay nito na puno ng marka ng tusok, ang mga pisngi nitong namumutla, ang mga matang nawawalan ng liwanag sa bawat araw na lumilipas. Ang mga doktor na paulit-ulit na nagsasabing, ginagawa namin ang lahat. Ang mga karayom na paulit-ulit na tumutusok, ngunit walang nagawa. Walang nailigtas. Naramdaman ni Miguel ang paglamig ng kanyang mga kamay. Isang butil ng malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang sentido. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, parang isang kabayong gustong kumawala. Sir, are you okay? Tanong ng doktor. Ang boses nito ay tila nagmumula sa malayo. I'm fine, mabilis niyang sagot, ngunit ang boses niya ay bahagyang naging garalgal. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa laptop, pilit na nagbabasa ng email, ngunit ang mga letra ay nagsasayawan na sa kanyang paningin. Ang tanging nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata ay ang kumikinang na dulo ng karayom. Okay, sir. Please roll up your sleeve, sabi ni E.A. Santos sa kalmadong boses. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga braso ay tila gawa sa tingga. Ang kanyang panga ay nanigas. Ramdam niya ang pag-akyat ng pamilyar na takot mula sa kanyang sikmura, isang halimao na matagal na niyang ikinulong sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan. Sir! Nakita niya ang paglapit nito. Nakita niya ang pag-abot nito sa kanyang braso. At nang ilabas nito ng tuluyan ang karayom mula sa pakete nito, ang ingay sa kanyang isipan ay naging nakabibingi. Bigla, ang isisi ng Alcazar Corporation, ang hari ng yelo na kinatatakutan ng lahat, ay naging isang batang lalaki na muling nanonood sa kanyang kapatid na unti-unting namamatay. Nanigas siya sa kanyang upuan, nanlaki ang mga mata, at ang kulay ng kanyang mukha ay biglang nawala, napalitan ng isang nakakakilabot na pamumutla. Ang lihim sa likod ng karayom kay Aurora Arati Santos. Ang pagbabago ay biglaan at nakakakilabot. Isang segundo, si Miguel Alcazar ay ang malamig at aroganteng CEO na tila walang anumang makakapagpatinag. Sa susunod na segundo, para siyang naging isang estatwang yelo na biglang binitak ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang kulay ng kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang maputlang-maputla na kulay na parang papel. Ang kanyang mga mata, na kanina ay matalas na nakatitig sa laptop, ay ngayon inanlalaki at nakapako sa isang bagay sa kanyang mesa, ang maliit at walang buhay na hiringgilya. Ang una niyang naisip, bilang doktor, ay isang medikal na emerhensya. Atake sa puso. Stroke. Mabilis niyang sinuri ang mga senyales. Ngunit hindi. Ang paghinga niya ay hindi hirap, kundi mabilis at mababaw, na parang isang taong tumakbo ng malayo. Ang kanyang panga ay naninigas.
At ang pawis na namumuo sa kanyang noo ay hindi dahil sa init. Iyon ay malamig na pawis. Iyon ay pawis ng takot. Sir, are you okay? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay naging alerto at propesyonal. I'm fine, sagot ni Miguel, ngunit ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Nanatili siyang hindi gumagalaw na para bang ang kaunting paggalaw ay magdudulot ng isang kalamidad. Dito na unawaan ni Ara. Ang lahat ng sintomas, ang pamumutla, ang biglaang paninigas ng katawan, ang nanlalaking mata, ang mabilis na paghinga, ay hindi tumuturo sa isang sakit sa katawan. Ito ay isang atake ng matinding pagkataranta. At ang sanhi nito ay malinaw na nakalatag sa ibabaw ng mesa. Ang karayom. Ang dakilang si Miguel Alcazar, ang hari ng mundo ng korporasyon, ang taong kayang magpabagsak ng mga kumpanya, sa isang salita lamang, ay takot sa isang maliit na karayom. Ang realisasyon ay napakabigla at napaka-imposible na sa isang saglit ay hindi malaman ni Ara kung ano ang mararamdaman. Sir, muli niyang sabi sa mas mahinahon na tono. Nakita niya ang pag-abot nito sa kanyang braso, ang mga daliring nanginginig ng bahagya na para bang itinataboy siya. Biglang may kumatok sa pinto. Sir, ready na po ang conference room para sa 11 meeting ninyo. Ang boses ng sekretarya. Iyon ang gumising kay Ara. Hindi ito ang oras para sa pagkagulat. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Ang kahinaan ng isang taong tulad ni Miguel Alcazar ay isang bagay na hindi dapat makita ng iba. Hindi dahil sa inaalala niya ang reputasyon nito, kundi dahil iyon ang tamang gawin bilang kanyang doktor. He's fine, Martha, sigaw ni Ara patungo sa pinto, sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. Tinatalakay lang namin ang resulta ng kanyang blood pressure. Medyo mataas. Bigyan mo kami ng 10 minuto pa. Okay, Dulcie, sagot mula sa labas. Humarap siyang muli kay Miguel. Dahan-dahan, at may sinasadyang paggalaw, kinuha niya ang karayom at ang iba pang gamit at maingat na inilagay pabalik sa kanyang kit. Sa bawat gamit na nawawala sa paningin ni Miguel, unti-unting bumabalik ang kulay sa mukha nito. Nang sa wakas ay malinis na ang mesa, huminga ng malalim si Miguel. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya, at ang takot sa mga mata nito ay biglang napalitan ng isang bagay na mas pamilyar, galit. Isang nag-aapoy na galit. Get out, sabi nito sa mahinang boses na puno ng pagbabanta. Sir, kailangan lang natin. I said, get out, sigaw nito, at sa pagkakataong ito, ang boses nito ay umalinggaw sa buong opisina, puno ng yelo at apoy. Tumayo ito bigla, at ang lakas ng pagtayo nito ay nagpatalsik sa silyang inuupuan nito. Umalis ka sa opisina ko. Now. Hindi na nakipagtalo si Ara. Kinuha niya ang kanyang gamit at walang imik na lumabas ng opisina. Habang isinasara niya ang pinto, nahagip pa ng kanyang mga mata ang anyo ni Miguel, nakatalikod na naman, nakahawak sa bintana, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sarili. Ang hari ng yelo, nagpupumilit na muling buuin ang kanyang natunaw na trono. Pag-uwi ni Ara sa kanyang maliit na apartment, ang eksena sa opisina ni Miguel ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Habang naghahanda siya ng simpleng hapunan, ang imahe ng takot sa mukha ng pinakamakapangyarihang tao na nakilala niya ay hindi maalis sa kanyang isip. Sa una, mayroong awa. Isang kakaibang awa. Hindi ang uri ng awa na ibinibigay sa mga mahihirap, kundi isang pag-unawa na sa likod ng lahat ng yaman, kapangyarihan, at kayabangan, si Miguel Alcazar ay isang tao lamang. Isang taong may kinatatakutan. Isang taong may kahinaan. Ito ay nagbigay ng isang maliit na bitak sa pader na bakal na nakapalibot sa imahe nito sa kanyang isipan. Pagkatapos kumain, binuksan niya ang kanyang luma at mabagal na laptop. Sa search bar, nag-type siya ng mga salita, matinding takot sa karayom. Lumabas ang isang salita, trypanophobia. Nagbasa siya. Nalaman niyang ito ay isa sa mga pinakakaraniwang phobia, ngunit maaaring maging napakatindi sa iba. Madalas, ito ay nag-uugat sa isang masamang karanasan noong pagkabata, lalo na kung may kaugnayan sa sakit o trauma sa ospital. Ang mga sintomas ay eksaktong tumutugma sa nakita niya kanina, bigla ang pagtaas ng blood pressure na sinusundan ng mabilis na pagbagsak, pagpapawis, panginginig at matinding pagkataranta. Napaisip siya. Anong trauma ang pinagdaanan ng isang Miguel Alcazar?
Isinilang na may gintong kutsara sa bibig. Ano ang maaari niyang malaman tungkol sa sakit at paghihirap? Ang pag-iisip na iyon ay nagdulot ng higit na kuryosidad sa kanya. Sino ba talaga ang lalaking ito? Kinabukasan, ang kanyang kaunting awa at kuryosidad ay biglang naglaho. Paggising niya, may email na naghihintay sa kanya. Galing sa sekretarya ni Miguel. Subject, Your Services. El Santos. As per Dem Alcazar's instructions, your physical presence will not be required for the foreseeable future. Please consolidate all necessary reports and submit them electronically. Any further attempts to conduct procedures will not be entertained. Your compensation will be deposited to your account as per the contract. Regards, Martha. Napatitig si Ara sa screen. Ang lamig at pagwawalang bahala ng email ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Pagkatapos na nakita niya kahapon, pagkatapos niyang pagtakpan ang kahinaan nito, ito ang igaganti sa kanya. Itatapon na lang siyang parang isang basahan. Ang awa niya ay napalitan ng inis. Isang nag-aalab na inis. Ang yabang. Ang kapal ng mukha. Nakita na nga niya itong halos himatayin sa takot, pero ang angas ay naroon pa rin. Akala ba nito ay matatakot siya sa isang email? At doon, isang ideya ang biglang sumibol sa kanyang isipan. Isang ideyang mapangahas. Isang ideyang medyo delikado. Pero isang ideyang sa tingin niya ay napakatalino. Si Miguel Alcazar ay isang buli na sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya. Kinokontrol niya ang lahat at lahat ay takot sa kanya. Ngunit ngayon, alam na ni Ara ang kanyang sikreto. Alam na niya ang kanyang kryptonite. At kung gagamitin niya ito ng tama, hindi para manakit, kundi para magkaroon ng kaunting kooperasyon, baka sakaling maging mas madali ang trabahong ito na kailangan niya para sa kanyang pamilya. Isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Ara. Isang ngiting hindi niya pa naisusuot dati. Isang ngiting may halong kapilyuhan at determinasyon. Hindi siya sumagot sa email. Sa halip, naligo siya, nagbihis, at dumiretso sa Alcazar Tower. Nagulat ang sekretarya nang makita siya, ngunit walang nagawa kundi ang papasukin siya. Nagmartsa si Ara papunta sa pinto ng opisina ni Miguel at kumatok ng isang beses, bago pumasok nang hindi na naghihintay ng sagot. Ganoon pa rin ang eksena. Si Miguel ay nasa kanyang mesa, abala sa mga papeles. Tumingala ito, at nang makita siya, ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng tint ng kanyang mga bintana. What are you doing here? Hindi mo ba nabasa ang email? Tanong nito, ang boses ay puno ng pagbabanta. Nabasa ko po, sir, kalmadong sagot ni Ara, lumapit sa mesa nito at tumayo sa harap niya. Ipinatong niya ang kanyang medical kit sa isang sulok ng mesa nito. At bilang doktor ninyo, hindi ako sumasang-ayon sa instructions ninyo. It would be the dereliction of ethical duty. Tumawa si Miguel, isang tawang walang kagalakan. Your duty. Ang tungkulin mo ay sumunod sa akin. Ako ang nagpapasahod sa'yo. Tama po, sabi ni Ara, tumango. At ang kontrata ay nagsasabing ako ang inyong personal physician. Hindi po personal assistant na tagagawa lang ng papeles. I have come to a professional conclusion, Yem Alcazar. Mayroon po kayong kondisyon na kailangan nating tugunan. Wala akong sakit, mariing sabi nito. Hindi ko po sinabing sakit, pagtatama ni Ara. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, ang kanyang boses ay naging seryoso at klinikal. You have a severe case of trypanophobia. Isang matinding takot sa mga karayom na nagdudulot sa inyo ng mga physiological reactions na katulad ng isang panic attack. Ang pagbabago sa mukha ni Miguel ay mabilis. Ang galit ay napalitan ng pagkagulat, at pagkatapos ay isang mas madilim na anyo ng galit, ang galit ng isang taong nahuli. Don't know what you're talking about, sabi nito, ngunit ang pag-iwas niya ng tingin ay isang malinaw na pag-amin. Oh, I think you do, patuloy ni Ara, hindi nagpapatinag. At bilang doktor ninyo, kailangan nating solusyonan ito. Hindi ko magagawa ng maayos ang trabaho ko, kung sa bawat pagkuha ko ng blood sample, ay magkakaroon tayo ng ganitong insidente. So, I have designed treatment plan. What? Isang treatment plan, ulit ni Ara, ang kanyang boses ay kalmado pa rin, ngunit may bakal na sa ilalim nito. Desensitization therapy.
Araw-araw, maglalaan tayo ng 10 minuto. Magsisimula tayo sa pagtingin lang sa isang hiringgilya. Pagkatapos, hahawakan ninyo. Hanggang sa dumating ang araw na magiging komportable na kayo at magagawa na natin ang mga kinakailangang pagsusuri ng walang problema. Tumayo si Miguel, ang kanyang taas ay naging mas nangingibabaw. You are insane. Wala kang gagawing ganyan. Umalis ka na bago pa kita ipatanggal sa trabaho. Ngumiti si Ara. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ngiti. Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang medical kit. Kinuha niya ang isang bagong hiringgilya, walang laman, walang karayom sa dulo, isang simpleng piraso ng plastik. Ipinatong niya ito sa makintab na ibabaw ng mesa, sa pagitan nilang dalawa. Tumingin siya muli kay Miguel, ang kanyang mga mata ay may kislap ng hamon. M.E. Alcazar, simula bukas, magkikita tayo araw-araw para sa ating session. Itinaas niya ang kanyang kilay. Be a good boy at baka hindi kita tusukan. Isang ngiting mapang-asar ang tuluyang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinapanood niya ang pagtiim ng bagang at ang pagkunot ng noo ng hari ng yelo. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Ara na siya ang maihawak ng kontrol. Ang simula ng pagbabago. Miguel Alcazar. Kinabukasan, pumasok si Miguel sa kanyang opisina na may bigat sa bawat hakbang. Ang bawat sulok ng malawak na espasyong iyon, na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan at kontrol, ay tila may pangutya na ngayon. Lalo na ang isang sulok ng kanyang mamahaling mesa, kung saan ipinatong kahapon ng babaeng iyon ang kanyang mapanghamong piraso ng plastik. Be a good boy at baka hindi kita tusukan. Naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang batok at ang pamilyar na pagtiim ng kanyang bagang. Ang kapangahasan. Ang paghamak. Walang sinuman ang kumausap sa kanya ng ganoon. Kung ibang tao iyon, matagal na niyang sinisante at sinigurong hindi na makakahanap ng trabaho sa buong industriya. Ngunit hindi niya magawa. Hindi kay Yuki Aurora Santos. Ang pagpapatalsik dito ay mangangahulugan ng paghahanap ng bagong doktor. At ang paghahanap ng bagong doktor ay mangangahulugan ng pag-ulit ng buong proseso. At higit sa lahat, ang pagpapatalsik dito ng walang malinaw na dahilan ay mag-udyok ng mga tanong mula sa kanyang lola at sa board. Mga tanong na hahantong sa iisang sagot na pilit niyang itinatago sa loob ng 2 dekada. Ang kanyang kahinaan. Ang kanyang kahihiyan. Kaya narito siya, bilanggo sa sarili niyang kaharian. Napilitang sumunod sa laro ng isang simpleng doktora. Pero hindi ibig sabihin noon ay gagawin niyang madali ang lahat para dito. Kung gusto nito ng laro, pagbibigyan niya. Eksaktong 10:00 ng umaga, pumasok si Eve Santos sa kanyang opisina, dala ang kanyang medical kit. Walang katok. Walang paalam. Tila ba pag-aari na rin ito ang lugar. Inilapag nito ang isang upuan sa harap ng kanyang mesa, may sapat na distansya, at umupo. Good morning, sir. Ready na po ba kayo para sa unang session natin? Tanong nito, ang boses ay propesyonal at walang bahid ng panunukso. Ngunit nakita ni Miguel ang kislap sa mga mata nito. Alam nitong nanalo ito sa unang round. Hindi sumagot si Miguel. Itinoon niya ang kanyang atensyon sa kanyang laptop, na para bang wala siyang narinig. Hindi na tinag si E.A. Santos. Binuksan nito ang kanyang kit at inilabas ang isang bagay. Ngunit hindi ang hiringgilya ng nakaraang araw. Ang inilabas nito ay isang maliit at makulay na laruang hiringgilya na gawa sa plastik, ang uri na makikita sa mga laruang doctor set ng mga bata. Inilapag nito iyon sa gitna ng mesa. Ano yan? Hindi napigilang tanong ni Miguel, ang boses ay puno ng pang-insulto. Pinaglalaruan mo ba ako, doktora? Parte po ito ng therapy, sir. Exposure hierarchy. Magsisimula tayo sa hindi gaanong nakakatakot na stimulus, paliwanag nito na parang nagtuturo sa isang bata. For today, all you have to do is look at it for 10 minutes. That's all. 10 minuto. 10 minutong pagtitig sa isang katawa-tawang piraso ng plastik. Ang buong ideya ay isang insulto. Ngunit habang nakatingin siya sa laruan, isang hindi maipaliwanag na pag-igting ang naramdaman niya sa kanyang sikmura. Kahit na alam ng isip niyang isa lang itong laruan, ang anyo nito ay nagpapaalala pa rin sa kanya ng tunay na bagay. Sa loob ng 10 minuto, hindi sila nag-imikan.
Si Miguel ay pilit na nagkunwaring nagtatrabaho, ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na sumusulyap sa makulay na laruan. Si Ihe Santos naman ay tahimik lang na nagmamasid, ang kanyang presensya ay kalmado ngunit hindi matitinag. Nang matapos ang 10 minuto, tumayo ito. Tapos na po tayo para sa araw na ito, sir. Bukas po ulit, same time, sabi nito, kinuha ang laruan at lumabas. Ganoon ang naging takbo ng mga sumunod na araw. Isang labanan ng pasensya at isipan. Bawat araw, naroon si Ihe Santos, hindi pumapalya. Minsan, hahawakan lang nito ang laro ang hiringgilya. Sa ibang araw, ipapatong nito sa ibabaw ng kamay niya. Bawat maliit na hakbang ay isang malaking pagsubok para kay Miguel. At sa bawat araw, sinusubukan niya itong inisin o sirain ang konsentrasyon nito. May mas mahalaga akong ginagawa kaysa rito, sasabihin niya. O kaya hindi ka ba nagsasawa sa pag-aaksaya ng oras ko at ng pera ko? Ngunit ang mga salita niya ay parang tubig na dumadaloy lang sa likod ng babae. Hindi ito nagagalit. Hindi ito naiinis. Sumasagot lang ito ng may propesyonal na distansya na lalong nagpapainit ng kanyang ulo. Isang hapon, sa gitna ng kanilang isesyon, hindi na natiis ni Miguel ang katahimikan. Para mabawi ang kontrol, siya naman ang nagtanong. Bakit mo kinuha ang trabahong ito, Ihe Santos? Tanong niya. Hindi inaalis ang tingin sa screen ng laptop. Alam niya ang sagot mula sa file nito, ngunit gusto niyang marinig mula mismo dito. Inaasahan niya ang isang madramang kwento, isang pagsusumamo para sa awa. Natigilan ito saglit, tila nagulat sa tanong. Dahil kailangan ko po ng pera, sir. Ang pagiging prangka nito ay bahagyang ikinagulat ni Miguel. Para saan? Para po sa pamilya ko, sagot nito. Tumingin ito sa kanya, at sa pagkakataong iyon, ang propesyonal na maskara nito ay bahagyang nawala. Nakita niya ang isang bakas ng pagod at pag-aalala sa mga mata nito. Ang ama ko po ay nagkaroon ng stroke. Ang gastos sa ospital at sa therapy ay malaki. Walang bahid ng pagmamakaawa sa boses nito. Isang simpleng pahayag lang ng katotohanan. Isang responsibilidad na buong tapang nitong dinadala. Bigla, ang Ihe Santos sa kanyang harapan ay hindi na lang isang matalinong kalaban sa kanilang laro ng isipan. Siya ay isang anak na lumalaban para sa kanyang ama. Isang bagay na naunawaan ni Miguel ng lubusan. Hindi na siya muling nagsalita. Naramdaman niya ang isang kakaibang paggalang, isang bagay na hindi niya inaasahang maramdaman para sa babaeng ito. May bahagi sa kanya na humanga sa katatagan nito. Ang pagbabagong iyon sa kanyang pananaw ay nasubok 1 linggo pagkatapos magsimula ang kanilang therapy. Hapon na. Nasa kalagitnaan si Miguel ng pag-aaral sa isang financial report nang tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang sekretarya. Sir, nasa linya po si Ms. Consunji. Mula po sa Angelica Alcazar Foundation. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Miguel. Angelica. Ang pangalan ng kanyang bunsong kapatid. Ang pundasyon ay itinatag ng kanilang pamilya para tulungan ang mga batang may malubhang karamdaman, isang alaala, isang parangal, isang walang hanggang paalala ng kanilang pinakamalaking kabiguan. Patch her through, utos niya, ang boses ay bahagyang naging magaspang. Miguel, Hijo. Kumusta ka na? Ang masiglang boses ni Ihe Consunji, isang matagal ng kaibigan ng kanyang ina, ay umalinggaw sa speaker. Tumatawag lang ako para ipaalala sa iyo ang ating annual charity ball. At para pasalamatan ka ulit sa napakalaking donasyon mo last year. Dahil doon, nakapagpagawa tayo ng bagong pediatric oncology wing sa Lucas. Ang mga bata tuwang-tuwa sila. Pediatric oncology wing. Mga batang may cancer. Bigla, ang mga numero sa financial report sa kanyang harapan ay nagsimulang lumabo. Ang hangin sa kanyang opisina ay tila kumapal at naging amoy antiseptic. Ang tahimik na ugong ng aircon ay naging pamilyar na tunog ng mga makinang nagmumonitor ng buhay. Isinara niya ang kanyang mga mata, ngunit mas lalo lang luminaw ang imahe sa kanyang isipan. Ang maliit na silid sa ospital. Si Angelica, ang kanyang munting prinsesa, na may buhok na kasing itim ng gabi, na unti-unting nalalagas. Ang kanyang mga pisngi na dati mamula-mula ay naging maputla. Ang kanyang mga braso, na dati iyumayakap sa kanya ng mahigpit, ay puno na ng mga pasa mula sa hindi mabilang na tusok ng karayom. Kuya Miggy, ayoko na masakit. Ang bulong na iyon.
Ang bulong na iyon ang sumisira sa kanya tuwing gabi sa loob ng 20 taon. Ang kanyang walang magawang pagtingin habang ang liwanag sa mga mata ng kanyang kapatid ay unti-unting namamatay. Siya, ang panganay, ang tagapagtanggol, ay wala man lang nagawa. Miguel! Nandyan ka pa ba, Hijo? Napamulat si Miguel. Hindi siya makahinga. Ang kanyang dibdib ay parang pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si E. Santos para sa kanilang 4-set session. Sir! Hindi niya ito pinansin. Ang nakikita niya lang ay ang puting pader ng ospital. Ang naririnig niya lang ay ang mahinang pag-iyak ni Angelica. I have to go, sabi niya sa telepono, at ibinaba ito nang hindi na naghihintay ng sagot. And Alcazar. Anong nangyayari? Narinig niya ang boses ni Ara, ngunit ito ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Lumapit ito. Don't touch me, sabi niya, ngunit ang boses niya ay nanginginig. Napahawak siya sa gilid ng kanyang mesa, sinusubukang manatiling nakatayo. Ang buong silid ay umiikot. Ang halimaw na matagal na niyang ikinulong ay nakawala na. Miguel. Ang pagtawag nito sa kanyang unang pangalan ang pumutol sa ingay sa kanyang isipan. Hindi, sir. Hindi, M. Alcazar. Miguel. Ang boses nito ay hindi klinikal. Ito ay mahinahon. Miguel, huminga ka, sabi nito. Makinig ka sa boses ko. Tumingin ka sa akin. Pilit niyang itinuon ang kanyang paningin dito. Nakatayo ito ilang talampakan ang layo, hindi siya hinahawakan, ngunit ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, puno ng pag-unawa, hindi paghuhusga. Okay. Sabayan mo ako. Inhale 1, 2, 3. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. Ulit. Sinunod niya. Ang kanyang baga ay sumusunod na parang isang makinang nangangalawang. Magaling, sabi nito. Ngayon, sabihin mo sa akin ang 5 bagay na nakikita mo sa loob ng opisina. Ang mesa ko, sabi niya, ang boses ay paos. Okay. Ano pa? Ang silya. Ang laptop. Ang halaman sa sulok. Napatingin siya dito. Ikaw. Good. 4 na bagay na nararamdaman mo. Ang lamig ng mesa sa kamay ko. Ang sapatos ko sa sahig. Ang pawis sa noo ko. Ang tibok ng puso ko. Unti-unti ang mga pader ng ospital sa kanyang isipan ay naglaho. Ang amoy ng antiseptic ay nawala. Ang ingay ng mga makina ay humina, napalitan ng tahimik na ugong ng aircon ng kanyang opisina. Bumabalik siya. Nang sa wakas ay tuluyan ng humupa ang atake, isang matinding pagod at kahihiyan ang bumalot sa kanya. Napaupo siya sa kanyang silya, napayuko, at itinukod ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod. Narinig niya ang mahinang paggalaw, at pagkatapos ay ang paglapag ng isang baso ng tubig sa mesa sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong. Nanatili lang itong nakatayo ng tahimik, binibigyan siya ng espasyo para huminga. Inaasahan niya ang panghusga. Ang awa. Ang isang tingin na nagsasabing, ayan, nakita ko na ang tunay mong kahinaan. Ngunit nang sa wakas ay mag-angat siya ng tingin, wala siyang nakitang ganoon sa mga mata ni Ara. Ang nakita niya lang ay isang tahimik na pag-aalala. Isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng salita. Sa sandaling iyon, hindi ito ang kanyang doktora na maihawak sa kanyang sikreto. Hindi ito ang babaeng kalaban niya sa kanilang munting digmaan. Sa sandaling iyon, siya lang ang nag-iisang tao sa buong mundo na nakakita sa pinakabasag niyang bahagi at hindi siya tinalikuran. Dumaan ang ilang minuto ng katahimikan. Tumayo si Ara para umalis, marahil ay iniisip na kailangan niya ng mapag-isa. Ngunit ang ideya ng pag-iisa ngayon, kasama ang mga multo ng kanyang nakaraan, ay mas nakakatakot kaysa sa kahihiyang nararamdaman niya. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, isang kilos na hindi niya pinag-isipan ang kanyang ginawa. Inabot niya at hinawakan ang braso nito. Nagulat itong napatingin sa kanya, pagkatapos ay sa kamay niyang nakahawak dito. Salamat ni. Bulong ni Miguel, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tumingin siya sa mga mata nito, isang tinging puno ng pagod at isang emosyong hindi niya pa kailanman ipinakita sa kaninuman. At manatili ka muna.
Mga pader na gumuho, mga lihim na nabunyag. Kay Aurora Arati Santos. Ang pakiramdam ng mga daliri ni Miguel sa kanyang braso ay parehong mainit at nakakagulat. Ang paghawak ay hindi marahas o may-ari. Ito ay mahigpit, ngunit may panginginig, isang paghawak ng isang taong nalulunod na kumakapit sa isang salbabida. Manatili ka muna. Ang apat na salitang iyon na ibinulong sa isang boses na basag at puno ng pagiging vulnerable, ang tuluyang gumiba sa huling pader sa pagitan nila. Sa isang iglap, nawala ang sihi at ang kanyang doktor. Ang natira na lang ay dalawang tao sa loob ng isang tahimik na opisina, isang lalaking basag ang puso at isang babaeng hindi alam kung paano ito bubuin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang medical kit at muling umupo sa silyang nasa harapan nito, hindi pa rin binibitiwan ni Miguel ang kanyang braso. Ang katahimikan ay bumalot muli sa kanila, ngunit hindi na ito ang katahimikang puno ng tensyon ng mga nakaraang araw. Ito ay isang katahimikang mabigat, puno ng mga hindi sinasabing salita. Pagkatapos ng ilang minuto, binitiwan din ni Miguel ang kanyang braso, tila ba ngayon lang napagtanto ang kanyang ginawa. Yumuko ito, itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Pasensya na, sabi nito, ang boses ay muffled. Hindi mo dapat nakita yon. Wala kang dapat ikapahiya, mahinang sagot ni Ara. Ito na ang pinakatotoong salita na nasabi niya sa lalaking ito. Ang nakita ko ay isang kapatid na nangungulila. Hindi isang kahinaan. Nag-angat ng tingin si Miguel, at sa mga mata nito, nakita ni Ara ang isang matinding kalungkutan na tila ba kayang lunurin ang buong syudad na tanaw mula sa bintana. At nagsimula siyang magkwento. Hindi tulad ng isang sihi na nagbibigay ng report, kundi tulad ng isang ordinaryong tao na naglalabas ng tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang dibdib. Ikinuwento niya si Angelica, ang kanyang gimunting prinsesa. Ang pagiging masayahin nito, ang pagkahilig sa mga strawberry, ang paraan ng pagyakap nito sa kanyang liig. Ikinuwento niya ang araw na una itong nilagnat, ang mga araw na naging linggo, ang mga linggo na naging buwan sa loob ng ospital. Habang nagsasalita si Miguel, nawala ang lahat ng bakas ng kayabangan at pagiging masungit. Ang natira ay isang kuya na nasaksihan ang unti-unting pagkawala ng pinakamamahal niyang kapatid. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, ang pagsisisi ng isang batang lalaki na naniwalang kaya niyang protektahan ang kanyang kapatid mula sa lahat ng bagay, ngunit nabigo sa pinakamahalagang laban. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Tanong nito, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Hindi ang pagkamatay niya, kundi ang pagkawala ng pag-asa sa mga mata niya. Sa bawat tusok ng karayom, sa bawat session ng chemotherapy, nakikita ko siyang unti-unting sumusuko. At wala akong nagawa. Wala. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Ara ang lahat. Ang takot sa karayom ay hindi lang simpleng phobia. Ito ay isang simbolo. Simbolo ng kabiguan, ng sakit, at ng kawalan ng kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang kontrolin ang lahat sa kanyang paligid, dahil minsan sa kanyang buhay, may isang bagay na pinakamahalaga sa kanya na hindi niya nakontrol. Hindi na malaya ni Ara na may mga luha na palang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi luha ng awa, kundi luha ng empatya. Ang sakit na naramdaman niya sa posibilidad na mawala ang kanyang ama ay isang maliit na patak lamang kumpara sa karagatan ng sakit na dinala ni Miguel sa loob ng 20 taon. Hindi na nila namalayan ang oras. Ang araw ay unti-unti nang lumubog at ang mga ilaw ng syudad ay nagsimula ng kumislap na parang mga alitaptap. Ang opisina ay binalot ng dilim at ang tanging liwanag ay mula sa mga gusali sa labas. Gabi na pala, sabi ni Miguel, ang boses ay pagod ngunit mas magaan. Tumingin ito kay Ara. Salamat, Ara. Ara. Ginamit na naman nito ang kanyang pangalan. At sa pagkakataong ito, may kasama itong ngiti. Isang maliit, pagod, ngunit totoong ngiti. Isang ngiti na tila ngayon lang muling natutunang gawin ng kanyang mga labi. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang init ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na pamilyar, ngunit matagal na niyang hindi naramdaman. Pagkahulog ng loob. Isang mapanganib na pakiramdam, lalo na para sa lalaking ito, sa lugar na ito. Pero huli na para pigilan. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimula na ring gumuho, kasabay ng pagguho ng mga pader ni Miguel. Kailangan ko nang umuwi, sabi niya, kahit na ang isang bahagi niya ay gustong manatili.
Ipahahanda ko ang kotse. Ihahatid na kita, alok ni Miguel. Huwag na. Okay lang ako. Ngunit nagpumilit ito. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa pagiging makapangyarihan, kundi dahil sa tunay na pag-aalala. Ang mga sumunod na araw ay nag-iba. Ang kanilang therapy sessions ay naging oras ng kwentuhan. Pinag-uusapan nila ang mga bagay na simple, mga paboritong pagkain, mga pelikulang napanood, mga pangarap. Nalaman ni Ara na sa likod ng pagiging seryoso ni Miguel ay isang lalaking may tuyong sense of humor. Nalaman naman ni Miguel na si Ara ay may nakakahawang tawa at isang matalas na isipan na higit pa sa medisina. Isang gabi, nag-o-overtime na naman si Miguel. Si Ara ay dapat na umuwi na, ngunit hindi niya magawang iwan ito. Dinalhan niya ito ng kape sa opisina. Bakit nandito ka pa? Tanong ni Miguel, ngunit may ngiti sa kanyang mga mata. Sinusigurado ko lang na hindi ka nagpapabaya sa kalusugan mo. Bawal sa'yo ang sobrang puyat, sagot ni Ara, iniabot ang tasa. Umupo sila sa sofa sa isang sulok ng opisina, umiinom ng kape, habang sa labas ay bumubuhos ang malakas na ulan. Alam mo, Ara, sabi ni Miguel, ikaw ang unang tao sa loob ng maraming taon na kinausap ako, hindi bilang kundi bilang tao lang. Dahil yon ang nakikita ko, sagot ni Ara. Isang tao. Medyo masungit at mayabang minsan, pero isang tao pa rin. Tumawa si Miguel, isang tunay at malakas na tawa na gumulat kahit kay Ara. Ang tunog niyon ay musika sa kanyang pandinig. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng lamp sa tabi nila, tinitigan siya ni Miguel at naramdaman ni Ara na para siyang natutunaw. Ang samahan nila ay lumalalim, isang sikretong namumuo sa tuktok ng Alcazar Tower. Ngunit hindi lahat ng sikreto ay tungkol sa pag-ibig. Isang Biyernes ng gabi, kailangang tapusin ni Miguel ang isang mahalagang report. Hinintay siya ni Ara. Nagpaalam siyang pupunta lang sa banyo sa labas ng opisina. Pagbalik niya, bahagyang nakaawang ang pinto. At mula sa loob, narinig niya ang boses ni Miguel, ngunit iba ang tono nito. Malamig. Mapanganib. Don't care what it takes, find out his next move. Si Velena ay parang ahas. Isang maling galaw, tutuklawin niya tayo. Gamitin mo lahat ng koneksyon mo. I need leverage. Anything. Kahit gaano kadumi. Napatigil si Ara. Velena. Don Rafael Velena. Ang pangalan ay pamilyar. Isa sa mga pinakamalaking karibal ng mga Alcazar sa negosyo. Hostile takeover. Ang mga salitang iyon ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Nakita niya si Miguel na naglalakad pabalik-balik, ang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga, ang kanyang mukha ay nababalot ng tensyon at galit. Ito ang Miguel na kinatatakutan sa mundo ng korporasyon. Ang hari na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang kaharian. Hindi. Huwag kang mag-alala sa pera, patuloy ni Miguel sa kausap nito sa telepono. Just get me the information. I need to know kung sino ang mga board members na binabayaran niya. Kailangan kong malaman kung paano niya pinaplano ang pag-atake sa emergency meeting. This is war at hindi ako magpapatalo. Emergency meeting. Binabayarang board members. Digmaan. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa buong katawan ni Ara. Ito ay higit pa sa simpleng kompetisyon sa negosyo. Ito ay isang bagay na mapanganib. At siya, na nakatayo sa labas ng pinto, ay nakikinig sa isang bagay na hindi niya dapat marinig. Siya, na ang tanging layunin ay alagaan ang kalusugan ni Miguel, ay bigla na lang nagkaroon ng kaalaman na maaaring maging dahilan ng pagbagsak ng buong imperyo nito. O mas malala, maaaring maglagay sa kanya sa panganib. Gusto niyang umatras. Gusto niyang tumakbo. Ngunit bago pa man niya maigalaw ang kanyang mga paa, biglang natapos ang tawag. Katahimikan. At pagkatapos, bumukas ng tuluyan ang pinto. Nakatayo roon si Miguel, nakatingin sa kanya. Ang ekspresyon ng pag-aalala at pagod sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matalas na tingin. Isang tingin na sumusuri. Isang tingin na nagtatanong. Gaano ka nakatagal dyan, Dosi? Tanong ni Miguel. Ang paggamit nito sa salitang EDC ay hindi na parang biro. Ito ay isang pader na muling itinayo sa pagitan nilang dalawa.
Ang boses niya ay naging kasing lamig at kasing panganib ng naririnig niya kanina lamang sa telepono. Sa gitna ng panganib Miguel Miggy Alcazar. Ang sandaling katahimikan sa pagitan ng kanyang tanong at ng sagot ni Ara ay tila isang walang hanggang bangin. Sa loob ng ilang segundong iyon, libo-libong kalkulasyon ang tumakbo sa isip ni Miguel. Ang mga mata ni Ara, ang mga matang natutunan na niyang basahin sa mga nakaraang linggo, ay hindi nagsisinungaling. Nakita niya roon ang pagkagulat, ang pag-aalala, at higit sa lahat, ang takot. Narinig niya. Narinig niya ang lahat. Ang unang reaksyon ni Miguel ay galit. Isang nag-aalab na galit na nagmula sa instinct ng isang taong nasanay na protektahan ang kanyang mga sikreto. Ang pader na unti-unti nilang giniba sa pagitan nila ay mabilis niyang itinayo muli, mas mataas at mas matibay. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na si Ara, ang babaeng nakapagpakalma sa kanyang mga demonyo. Siya na ngayon ay si Ivy Santos, isang potensyal na banta. Isang variable na hindi niya kontrolado. Sagutin mo ako, ulit niya, ang boses ay matigas na parang bato. Nakita niya ang paglunok ni Ara. Sapat na para marinig ang tungkol kay Enith Villena at sa isang emergency meeting. Pakshit. Napamura si Miguel sa kanyang isipan. Hindi lang niya narinig. Naintindihan niya. Umikot siya at pumasok sa kanyang opisina, iniwang nakabukas ang pinto, isang hindi direktang utos para sumunod ito. Kailangan nilang mag-usap. Dito. Ngayon. Nang makapasok si Ara at maisara ang pinto, hinarap niya ito. Ang narinig mo ay hindi mo dapat narinig, sabi niya, bawat salita ay may bigat. Ang impormasyong iyon ay mapanganib. Hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa sinumang may alam nito. Ano ang nangyayari, Miguel? Tanong ni Ara, ang paggamit nito sa kanyang pangalan ay isang pakiusap. Akala ko ba wala ng lihim? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Miguel. Ito ay ibang uri ng lihim, Ara. Ito ay hindi tungkol sa mga multo ng nakaraan. Ito ay tungkol sa mga ahas sa kasalukuyan. Huminga siya ng malalim. Ang instinct niya ay nagsasabing itaboy ito, takutin at piliting manahimik. Ngunit ang bago at hindi pamilyar na bahagi ng kanyang pagkatao, ang bahaging natutong magtiwala dito, ay nagsasabing kailangan nitong malaman ang katotohanan. Ang paglilihim dito ngayon ay mas mapanganib pa. Kung hindi nito alam ang panganib na kinakaharap, hindi nito mapoprotektahan ang sarili. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Miguel ang isang bagay na mas nakakatakot pa kaysa sa hostile takeover ni Villena. Ang kaligtasan ni Ara ay mas mahalaga na ngayon sa kanya kaysa sa anumang sikreto ng kumpanya. Kaya ipinaliwanag niya. Ang tungkol kay Don Rafael Villena, ang matagal ng karibal ng kanilang pamilya. Ang tungkol sa mga pailalim na taktika nito para makuha ang Alcazar Corporation. Ang tungkol sa emergency board meeting na ipinatawag nito para subukang patalsikin siya bilang Ikinuwento niya ang tungkol sa digmaan na walang nakakaalam, isang digmaan na nilalabanan niya ng mag-isa sa loob ng maraming buwan. Habang nagsasalita siya, pinanood niya ang mga reaksyon sa mukha ni Ara. Ang pag-aalala nito ay lumalim, at ang takot ay napalitan ng isang bagay na hindi niya inaasahan, determinasyon. Kaya pala palagi kang pagod, sabi nito sa mahinang boses. Dinadala mo ang lahat ng ito ng mag-isa. Sanay na ako, sagot niya. Hindi ibig sabihin na dapat ganito palagi, sabi nito, at sa mga mata niya, nakita ni Miguel ang isang pangako. Isang pangako ng pananatili sa kanyang tabi. Ang pag-uusap na iyon ang nagpabago sa lahat. Hindi na lang siya ang doktor nito at siya ang pasyente. Sila na ngayon ay magkakampi. Ngunit ang pagiging kakampi sa isang digmaan ay may kaakibat na panganib. At hindi nagtagal, ipinaramdam ni Don Rafael ang panganib na iyon. Makalipas ang 2 araw, Lunes ng umaga. Papunta si Miguel sa isang pulong nang tumawag si Ara sa kanyang telepono. Ang boses nito ay nanginginig. Miguel, ang kotse ko, G. Anong nangyari sa kotse mo? Tanong ni Miguel, biglang naging alerto. Lahat ng gulong flat. At may note na nakadikit sa windshield. Anong nakasulat? Nag-atubili ito saglit. Nakasulat. Mag-ingat ka sa mga kinakaibigan mo, doktora. Isang nag-aapoy na galit ang kumulo sa dugo ni Miguel. Ang matandang iyon. Dinadamay na niya si Ara. Si Villena ay hindi lang isang ahas, isa itong duwag.
Stay where you are, utos niya. Huwag kang gagalaw. Huwag kang kakausap ng kahit sino. Papunta na ako. Kinansela niya ang lahat ng kanyang pulong. Sa loob ng 20 minuto, narating niya ang parking lot ng ospital kung saan nagtatrabaho dati si Ara. Naroon ito, nakatayo sa tabi ng kanyang lumang kotse, namumutla ngunit pilit na pinatatatag ang sarili. Pagkakita pa lang ni Miguel sa 4 na laslas na gulong at sa note na nakasulat sa mamahaling papel, alam na niya. Ito ay isang mensahe. Isang mensahe para sa kanya na idinaan kay Ara. Walang imik, inalalayan niya si Ara papasok sa kanyang sasakyan. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay mabigat. I'm sorry, sabi ni Miguel, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Kasalanan ko ito. Hindi ka dapat nadamay dito. Hindi mo ito kasalanan, Miguel, sagot ni Ara, ang boses ay mahina ngunit matatag. Pinili kong manatili. Pinili kong maging kakampi mo. Alam kong may kapalit ito. Ang katapangan nito ay lalo lang nagpaalab sa galit niya kay Vilena at sa pag-aalala niya para dito. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Kinailangan niyang harapin ang isa pang banta. Dumiretso siya sa isang charity event kung saan alam niyang naroroon si Sofia Reyes. Nakita niya itong nakikipagtawanan sa isang grupo ng mga socialite, ang reyna ng gabi. Sofia, can't have a word, sabi niya paglapit niya. Miggy. Of course, sabi nito, ang ngiti ay kasing tamis ng lason. Sumunod ito sa kanya sa isang mas tahimik na balkonahe. Alam kong may kinalaman ang pamilya ninyo sa mga galaw ni Vilena, diretsong sabi ni Miguel. Hindi ako tanga, Sofia. Alam kong may mga usapan sa pagitan ng mga ama natin. Nawala ang ngiti sa mukha ni Sofia. Business is business, Miggy. You know that. Ito ay hindi business. This is personal, mariing sabi ni Miguel. Gusto kong malaman mo na kung may mangyaring masama kay Ify Santos, kung kahit isang hibla lang ng buhok niya ang mawala dahil sa digmaang ito, hindi lang si Vilena ang babanggain ko. Pati kayo. Nagulat si Sofia. Bakit ka ba ganyan? Dahil sa doktorang iyon? Ano ba siya sayo? Tinitigan siya ni Miguel ng diretso sa mata, ang bawat salita ay malinaw at walang pag-aalinlangan. She's important to me. Mas importante kaysa sa anumang deal o merger. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pagtatapos. Ang anumang pagkukunwari ng isang alyansa sa pagitan ng kanilang mga pamilya ay naglaho na. Umalis si Miguel na hindi na lumingon pa. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon. Si Ara ay pansamantalang tumira sa isang guest room sa penthouse ni Miguel para sa kanyang kaligtasan. Ang kanilang samahan ay naging mas malalim na para bang ang panganib sa paligid nila ay mas lalo lang nagdikit sa kanilang dalawa. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa sala, isang tawag ang natanggap ni Miguel mula sa kanyang private investigator. Boss, may nakuha ako. Isang setup. May nag-leak ng impormasyon na magkikita raw kayo ni Ify Santos sa isang coffee shop sa labas ng Makati mamayang gabi. Isang patibong. Sino ang nag-leak? Hindi namin sigurado, pero ang source ng intel ay konektado sa mga tauhan ni Vilena. Mukhang gusto nilang takutin ang doktora nang wala ka. Isang plano ang mabilis na nabuo sa isip ni Miguel. Good. Hayaan mong isipin nilang nahulog tayo sa patibong. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon kay Ara. Sa una, natakot ito, ngunit nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Miguel, nagtiwala ito. Gaya ng inaasahan, pagdating ng sasakyan ni Ara na minamaneho ng isa sa mga tauhan ni Miguel sa coffee shop, 2 sasakyan ang biglang humarang dito. Bumaba ang ilang malalaking lalaki, ang kanilang mga mukha ay nakakatakot. Ngunit bago pa man sila makalapit sa kotse, 2 itim na SUV ang biglang sumulpot mula sa kung saan, humaharurot at pumalibot sa kanila. Mabilis na bumaba ang mga security personnel ni Miguel, armado at handa. Sa loob ng isa sa mga DV, pinanood ni na Miguel at Ara ang lahat. Nang makitang napapalibutan na at walang magawa, ang mga tauhan ni Vilena ay mabilis na nagsitakas. Ligtas sila. Habang papalayo ang kanilang sasakyan mula sa lugar na iyon, ang adrenaline ay unti-unting humuhupa, napapalitan ng matinding emosyon. Tumigil ang sasakyan sa isang madilim at tahimik na bahagi ng kalsada. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga.
Tumingin si Miguel kay Ara. Ang mukha nito ay namumutla sa ilalim ng liwanag ng poste sa labas, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng pagtitiwala at isang bagay pa. Isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang takot na mawala ito. Ang galit sa mga taong gustong manakit dito. Ang labis na pasasalamat na ligtas ito. Ang pag-ibig. Diyos ko, mahal na niya ito. Mahal na mahal. Ang realisasyon ay napakalakas na hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Ang lahat ng emosyong pinipigilan niya, ang lahat ng salitang hindi niya masabi, ay isinalin niya sa isang kilos. Inabot niya ang mukha nito, ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa pisngi nito. At sa gitna ng katahimikan at ng papalipas na panganib, inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito at marahang siniil ng halik ang mga labi nito. Sa una, ito ay isang halik ng pasasalamat at ginhawa. Ngunit nang tumugon si Ara, ang kanyang mga labi ay malambot at nag-aanyaya, ang halik ay naging mas malalim, isang halik na puno ng pananabik, ng pag-aangkin, at ng isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng kaguluhan. Ang huling laban. Kay Aurora Ara de Santos. Ang halik na iyon ay parang isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Sa loob ng sasakyan, sa gitna ng katahimikan pagkatapos ng kaguluhan, ang tanging umiral ay ang pakiramdam ng mga labi ni Miguel sa kanya, mainit, mapilit, ngunit puno ng isang emosyong hindi niya pa kailanman naramdaman mula sa kaninuman. Ito ay isang halik na hindi lang basta pagnanasa, ito ay isang halik ng pag-aangkin, ng proteksyon, at ng isang pag-ibig na isinilang sa apoy. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humahabol sa kanilang hininga. Nakatitig si Miguel sa kanya, ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng mga damdaming hindi na niya itinatago. Ang hari ng yelo ay tuluyan ng natunaw, at sa ilalim nito ay isang lalaking nagmamahal ng buong puso. Walang salitang namagitan sa kanila sa biyahe pabalik sa penthouse. Hindi na kailangan. Ang halik na iyon ang nagsabi ng lahat. Puno ang isip ni Ara ng isang halo ng kagalakan at takot. Masaya siya. Isang uri ng kaligayahan na hindi niya akalaing mararamdaman niya. Ngunit natatakot din siya. Ang pag-ibig nila ay namumukadkad sa gitna ng isang digmaan, at ang huling laban ay papalapit na. Kinabukasan, ang hangin sa penthouse ay puno ng kakaibang enerhiya. Ang awkwardness na inaasahan ni Ara pagkatapos ng halik ay hindi dumating. Sa halip, napalitan ito ng isang tahimik na pagkakaintindihan. Habang naghahanda siya ng kape sa kusina, naramdaman niya ang paglapit ni Miguel sa kanyang likuran. Ipinulupot nito ang mga braso sa kanyang baywang at ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. Ang kilos na iyon ay napakanatural at napakakomportable na para bang ginagawa na nila ito araw-araw. Good morning, bulong nito sa kanyang tainga, ang mainit na hininga nito ay nagdulot ng pangingilig sa kanyang batok. Good morning, sagot niya, napangiti habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Ang emergency board meeting kailan ito? Huminga ng malalim si Miguel. Bukas. Bukas. Isang araw na lang. May plano ka na ba? Mayroon, sabi nito. Pero kulang. Kailangan ko ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na sisira sa kanya ng tuluyan. Ang buong araw na iyon ay ginugol nila sa opisina ni Miguel. Ang malaking mesa na dati isimbolo ng kanilang pagitan ay naging sentro na ngayon ng kanilang pagkakaisa. Nakakalat dito ang mga dokumento, mga financial statement, mga profile ng bawat miyembro ng board. Si Miguel ay parang isang general na nag-aaral ng mapa ng gyera, ang kanyang mukha ay seryoso at nakapokus. Habang si Miguel ay nakatuon sa mga numero at mga legal na estratehiya, si Ara naman ay pinag-aaralan ang profile ng mga taong sangkot, partikular na ang mga board members na pinaghihinalaan nilang binayaran ni Don Rafael Villena. Bilang isang doktor, sanay siyang mag-obserba ng mga tao, ng mga pattern ng pag-ugali, ng mga maliliit na detalye na madalas ay hindi napapansin ng iba. Gabi na. Pareho na silang pagod. Ang tanging liwanag sa opisina ay mula sa iisang desk lamp. Inihiga ni Ara ang kanyang ulo sa mesa, napapikit sa pagod. Magpahinga ka na, Ara, sabi ni Miguel, ang boses ay malambot. Hindi. Kailangan nating matapos to, sabi niya. Ulitin mo nga sa akin ang timeline ng mga transaksyon ni Villena. Muling ipinaliwanag ni Miguel ang mga petsa,
ang mga kumpanyang ginamit bilang dummy, ang mga bank transfer. Habang nagsasalita ito, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ni Ara. Isang pangalan ng isang maliit na kumpanya na paulit-ulit na lumalabas, hindi lang sa mga transaksyon ni Villena, kundi sa personal na gastusin ng isa sa mga pinaghihinalaang board member, si E. De Leon. Sandali, sabi ni Ara, biglang umupo ng tuwid. Itong Viridian Holdings, ano ito? Isang maliit na investment firm. Ginamit ni Villena para bumili ng mga shares ng palihim, sagot ni Miguel. Pero tingnan mo to. Kinuha ni Ara ang personal na bank statement ni E. De Leon na nakuha ng investigator ni Miguel. Mayroon siyang regular na bayad na natatanggap mula sa isang medical supplies. At ang opisina nito ay nasa parehong building ng Viridian Holdings. Tumingin si Miguel sa mga dokumento. Sa una, hindi niya nakita ang koneksyon. Ngunit si Ara, sa kanyang kaalaman sa medisina, ay may napansin. Ang medical supplies ay nagsusupply ng mga gamot para sa dialysis. Paliwanag ni Ara, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tiningnan ko ang medical history ni E. De Leon. Ang asawa niya ay may malubhang sakit sa bato at nangangailangan ng dialysis 3 beses sa isang linggo. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Miguel. Ang ibig mong sabihin ni, hindi pera ang direktang ibinayad ni Villena kay De Leon. Iyon ay masyadong halata, patuloy ni Ara, ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis. Ang ginawa niya ay itinatag ang medical supplies bilang isang prente. Sila ang nagbabayad para sa lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng asawa ni De Leon. Ito ang suhol. Ito ang leverage niya kay De Leon. Isang butas. Isang maliit ngunit malinis na butas sa perpektong plano ni Villena. Isang bagay na nakabase sa emosyon at pangangailangan, hindi sa simpleng kasakiman. Isang bagay na tanging isang taong may puso at pag-unawa sa pag-aalala para sa isang mahal sa buhay ang makakapansin. Tumingin si Miguel kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pasasalamat. Ara, you are brilliant. Isang ngiti ng tagumpay at pag-asa ang gumuhit sa kanilang mga labi. Mayroon na silang bala. Isang bala na hindi inaasahan ni Villena. Ang araw ng board meeting. Ang conference room ay puno ng tensyon. Naroon ang lahat ng miyembro ng board, ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Sa isang dulo ng mahabang mesa ay nakaupo si Don Rafael Villena, ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang buwayang nag-aabang sa kanyang biktima. Sa kabilang dulo, si Miguel, nakatayo, ang kanyang presensya ay nangingibabaw. Si Ara ay nasa labas, sa opisina ni Miguel, nanonood sa isang live feed sa monitor. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang suntok sa kanyang dibdib. Nagsimula si Villena. Inilatag niya ang kanyang mga argumento, ang pagbabaraw ng stocks, ang mga mapanganib na desisyon ni Miguel. Isa-isa niyang ipinakita ang mga peking ebidensya, ang mga baluktot na numero. Ang lahat ay perpektong nakaayos para palabasin na si Miguel ay isang pabayang leader. Nang si Miguel na ang magsalita, ang buong silid ay tumahimik. Salamat, Don Rafael, sa iyong masusing presentasyon, sabi ni Miguel, may bahid ng sarkasmo sa kanyang boses. Ngunit ang mga numero ay maaaring manipulahin. Ang mga dokumento ay maaaring pekin. Ang hindi may pagkakaila ay ang katotohanan. Doon na niya inilatag ang lahat. Ang mga bank transfer. Ang mga dummy corporations. At ang huling bala. Ang isa sa mga pangunahing punto ni Don Rafael ay ang aking di umanong kapabayaan. Ngunit ang tunay na kapabayaan ay ang paggamit sa kahinaan ng isang tao para sa sariling interes, sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay E. De Leon. Namutla si E. De Leon. Ipinakita ni Miguel sa malaking screen ang mga dokumento, ang koneksyon ng Viridian Holdings at ng medical supplies. Ang mga resibo ng dialysis ng asawa ni E. De Leon. Ang patunay na si Villena ang nagbabayad sa lahat. Hindi ko hinuhusgahan si E. De Leon, sabi ni Miguel, ang boses ay naging mas malumanay. Alam ko kung gaano kahirap ang magkaroon ng mahal sa buhay na may sakit. Ang tanging tanong ko lang ay ito, ang isang taong kayang gumamit ng sakit ng iba para makuha ang gusto niya, ay siya ba ang taong gusto ninyong mamuno sa kumpanyang ito? Ang buong silid ay nabalot ng bulungan.
Ang mukha ni Don Rafael ay hindi nakalmado, ito ay puno na ng galit at pagkagapi. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa isang iglap. Ang botohan ay mabilis. Ang resulta ay malinaw. Isang boto ng buong pagtitiwala para kay Miguel Alcazar. Tagumpay. Mula sa monitor, nakita ni Ara ang pagtayo ni Miguel, ang pagngiti nito, at ang pag-abot ng kamay sa mga miyembro ng board. Naramdaman niya ang pagtulo ng kanyang mga luha, luha ng ginhawa at kagalakan. Nang bumalik si Miguel sa opisina, ang kanyang mukha ay pagod ngunit masaya. Sinalubong siya ni Ara ng isang mahigpit na yakap, isang yakap na nagsasabi ng lahat. Tapos na, bulong ni Miguel habang yakap siya. We did it, see. We did it, ulit ni Ara. Pagkatapos ng ilang sandali, humiwalay si Miguel sa yakap at tinitigan siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong mas malalim pa sa tagumpay. Ara, sabi niya, ang boses ay seryoso. May utang ako sa iyo, ang buhay ko, ang kumpanya ko at ang puso ko. Hinawakan niya ang kamay ni Ara. Pwede ka bang sumama sa akin sa isang lugar bukas ng gabi? Ang liwayway sa taas ng mundo. Miguel Alcazar. Ang araw pagkatapos ng bagyo ay laging may dalang kakaibang katahimikan. Para kay Miguel, ang araw pagkatapos ng board meeting ay hindi lang tahimik, ito ay maliwanag. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumising siya na walang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib, walang digmaang kailangang planuhin, walang multong kailangang takbuhan. Ang tanging nararamdaman niya ay isang uri ng kaba na hindi pamilyar ngunit napakatamis. Ang kaba ng isang lalaking naghahanda para sa pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay. Ginugol niya ang buong umaga sa paghahanda. Hindi sa mga papeles o pulong, kundi sa mga tawag sa telepono na ibang-iba sa dati niyang ginagawa. Isang tawag para ipasara ang isang buong amusement park para sa gabing iyon. Isang tawag sa pinakamahusay na caterer para maghanda ng isang simpleng ngunit eleganteng hapunan para sa 2 tao. Isang tawag sa isang kaibigang may-ari ng isang flower shop para sa daan-daang puting rosas. At ang huli at pinakamahalaga ay ang pagkuha niya sa isang maliit na asul na kahon mula sa vault sa kanyang opisina. Sa loob nito ay isang singsing. Ang singsing ng kanyang lola na ibinigay sa kanyang ina at ngayon ay ipapasa na niya. Ang diamante sa gitna ay hindi ang pinakamalaki, ngunit ito ay kumikinang na may kasaysayan at pangako. Habang tinititigan niya ito, ang kanyang mga kamay na kayang magpatakbo ng 1 bilyong pisong korporasyon ng walang panginginig ay bahagyang nanginginig ngayon. Kinagabihan, sinundo niya si Ara. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida, at sa paningin ni Miguel, mas magniningning pa ito kaysa sa lahat ng bituin sa kalangitan. Saan tayo pupunta? Tanong nito, ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Ngumiti lang si Miguel. Basta. Isang lugar kung saan haharapin natin ang takot sa matataas na lugar. Natawa si Ara. Wala naman akong takot sa heights. Alam ko, sabi ni Miguel. Ako ang meron. Isang pag-amin na dati hindi niya kailanman sasabihin, ngunit ngayon ay lumalabas na lang ng natural. Pagdating nila sa amusement park, ang reaksyon sa mukha ni Ara ay hindi mabibili ng kahit anong yaman. Ang buong lugar, na dapat ay puno ng ingay at tawanan, ay tahimik at para lang sa kanila. Ang mga ilaw ng bawat ride ay nakabukas, kumukuti-kutitap na parang isang pribadong kalawakan. Miguel, anong ni? Gusto ko, ngayong gabi, ang mundo ay para lang sa ating dalawa, sabi niya, hinawakan ang kamay nito. Naglakad-lakad sila, kumain ng cotton candy, at sumubok ng ilang laro. Si Miguel, na hindi kailanman nakaranas ng isang normal na pagkabata, ay naramdamang para siyang bumabalik sa panahon. Ang tawa ni Ara ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Ang bawat ngiti nito ay nagpapawi sa bawat peklat sa kanyang puso. At pagkatapos, dinala niya ito sa harap ng pinakamataas na ride sa buong parke. Ang Ferris wheel. Handa ka na? Tanong niya. Tumingin si Ara sa dambuhalang gulong na dahan-dahang umiikot, pagkatapos ay sa kanya. Lagi, sagot nito. Habang paakyat ang kanilang sinasakyang cabin, unti-unting lumiliit ang mundo sa ibaba. Ang mga ilaw ng syudad ay kumalat na parang isang kumot ng mga alitaptap. Tahimik sila pareho, pinapanood ang tanawin. Alam mo, pagsisimula ni Miguel, dati, kinatatakutan ko ang matataas na lugar. Dahil kapag nasa itaas ka, mas masakit ang pagbagsak.
Tumingin ito sa kanya, naghihintay sa karugtong. Ang buong buhay ko ay isang pag-iwas sa pagbagsak. Iniiwasan kong magkamali. Iniiwasan kong magtiwala. Iniiwasan kong masaktan ulit. Huminga siya ng malalim. Pero nang dumating ka, Ara, tinuruan mo akong hindi ang pagbagsak ang dapat katakutan, kundi ang hindi pagsugal. Tinuruan mo akong harapin ang mga demonyo ko, hindi lang ang takot ko sa karayom, kundi ang takot kong magmahal muli. Kinuha niya ang kamay ni Ara at mahigpit itong hinawakan. Noong namatay si Angelica, namatay na rin ang isang bahagi ng puso ko. Akala ko, hinding-hindi na iyon mabubuo. Ngunit pinatunayan mong mali ako. Binuo mo ako, Ara. Ikaw ang naging liwayway sa napakatagal kong gabi. Eksaktong sa sandaling iyon, huminto ang Ferris wheel sa pinakatuktok. Nasa taas sila ng mundo. Nasa kanila ang lahat ng bituin. Dahan-dahang lumuhod si Miguel sa loob ng maliit na kabin. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang asul na kahon at binuksan ito. Ang diamante ay kumislap sa ilalim ng mga ilaw ng syudad. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Ara, ang pagtakip nito ng kamay sa kanyang bibig, ang mga luhang nagsimulang mamuo. Aurora Santos, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagmamahal. Minahal kita hindi sa kabila ng mga peklat ko, kundi dahil tinulungan mo akong paghilumin ang mga ito. Binigyan mo ng kulay ang mundong matagal ng itim at puti. Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay na walang problema, pero maipapangako kong haharapin natin ang lahat ng iyon ng magkasama. Maipapangako kong mamahalin kita sa bawat paggising at sa bawat pagpikit ng aking mga mata. Huminga siya ng malalim para sa huling tanong. Will you marry me, Ara? Will you be my down, give I light, give I forever? Ang sagot ni Ara ay hindi isang salita, kundi isang hikbi ng kaligayahan. Isang mabilis na pagtango. At pagkatapos, sa wakas, isang salitang mas matamis pa sa lahat ng tagumpay na natamo ni Miguel sa buong buhay niya. Yes, bulong nito. Yes, Miguel. Yes. Isinuot ni Miguel ang singsing sa daliri nito. Perpekto. Tila ba doon ito nilikha para ilagay? At sa tuktok ng mundo, sa ilalim ng mga bituin, hinalikan niya ang babaeng hindi lang nagligtas sa kanyang kumpanya, kundi nagligtas sa kanyang kaluluwa. Epilogo. 6 na buwan ang lumipas. Ang simbahan ay puno ng mga puting rosas. Ang sikat ng araw ay tumatago sa mga stained glass na bintana, nagbibigay ng isang banal na liwanag. Sa dulo ng aisle, nakatayo si Miguel Alcazar, nakasuot ng isang eleganteng barong. Sa kanyang tabi ay ang kanyang lola, na umiiyak sa tuwa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng simbahan. Naroon si Ara, napakaganda sa kanyang puting traje de boda. Ngunit hindi iyon ang nagpaluha kay Miguel. Ang nagpaluha sa kanya ay ang lalaking nasa tabi nito. Si Mang Ben, na dahan-dahan ngunit buong tatag na naglalakad, inihahatid ang kanyang anak sa altar. Ang lahat ng pagod. Ang lahat ng sakripisyo. Ang lahat ng panganib. Lahat ay nagkakahalaga para sa sandaling ito. Nang makarating sila sa altar, iniabot ni Mang Ben ang kamay ni Ara kay Miguel. Alagaan mo ang prinsesa ko, sabi nito, ang boses ay puno ng emosyon. Sa buong buhay ko po, sagot ni Miguel. Humarap sila sa pari. Humarap sila sa isa't isa. Hawak kamay. At doon, sa harap ng kanilang mga pamilya at kaibigan, sa harap ng Diyos, ang hari ng yelo na natutong magmahal at ang kanyang liwayway na nagdala ng pag-asa ay naging isa. Isang patunay na kahit ang pinakamatigas na puso ay kayang palambutin, at kahit ang pinakamalalim na sugat ay kayang paghilumin. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa kawalan ng mga problema, kundi sa lakas na harapin ang mga ito ng magkasama, hanggang sa wakas. At dito nagtatapos ang kwento ng Hari ng Yelo at ng kanyang liwayway, sina Miguel at Ara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isa ring paglalakbay para sa akin. May mga sandaling ramdam ko ang bigat sa dibdib ni Miguel, at may mga pagkakataong naramdaman ko ang tibay ng loob at hindi matitinag na pag-asa ni Ara. Naging saksi ako sa unti-unting pagguho ng mga pader na matagal nang itinayo,
at sa dahan-dahang pagsibol ng isang pag-ibig na sinubok ng nakaraan at pinatatag ng mga hamon ng kasalukuyan. Sapagkat ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng pag-iibigan. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat galit ay maaaring may nakatagong sakit, at sa likod ng bawat pagiging masungit ay maaaring may isang pusong nangungulila lamang sa pag-unawa. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa, isang paalala na kahit sa pinakamadilim at pinakamalamig na gabi, laging may sisikat na liwayway na magdadala ng init at bagong simula. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon at aliw ang kwento ni na Miguel at Ara. Ikinagagalak kong marinig at mabasa ang inyong mga saloobin, kung anong bahagi ang tumatak sa inyong isipan, at kung anong aral ang humaplos sa inyong mga puso. Ang inyong mga komento at mensahe ang nagsisilbing inspirasyon upang patuloy na lumikha ng mga kwentong tatatak sa ating lahat. Muli, maraming salamat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.